being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. So, ibig sabihin, totoo. Ayun. Kasi, if the meeting did not happen, it did not happen. But it happened. Hindi ka naman siguro makikipag-meeting sa kanila nang hindi mo alam kung anong agenda. Siyempre, if they want to set a meeting with you, can we have a meeting? Siyempre, magtatanong ka, what's the agenda of the meeting? Ikaw ba'y sumang-ayon na? Inabobo talaga. Tito Soto, you are the Senate President. At kinakausap ka ng Speaker of the House. Ibig sabihin, you are representing Senate and si Boji D is representing the Congress. Dalawa kayong nag-uusap. At yung pinag-uusapan nyo doon, whether natuloy yun or hindi, the fact na you welcomed it, the fact that you spent time listening to it, it means you're considering it. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na hindi dapat napapanaginipan. At ang vlogger na hindi dapat masyadong ina-idolize. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga iyakin ng mga senador sa Pilipinas. Mga kupal, animal, wisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, puto sa buhay, indot pala mo ng sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batag, bangagatik, pusher, kurakot, kawatan, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno at mga kidnapper sa Pilipinas, sa pamahalaan. Lahat ng mga mandarambong, manguumit, mandurukot, mandrugas, mambubudol, sinungaling. Lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu. Mga kampo ni Satanas, Judas, Barabas, Estas. Ito na naman. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Medyo naging busy lang tayo this past few days. Maraming salamat mga bossing. Kasi yung mga ina-upload ko, pinapanood nyo. Kailangan nyo panoorin lahat ng ina-upload ko para pag nag-usap-usap tayo, matindi yung mga pag-uusapan natin. Para ano kayo, alam nyo kung ano yung mga malulupit na mga pagkukwentuhan natin. At nako po, alam ninyo ha. Dahil kanina galing kami ng Department of Justice dahil sumuporta tayo doon sa ating mga kapatid na Banateros dahil kanina nag-subscribe sila, sumumpa sila dyan sa Department of Justice doon sa patawang demanda. Patawang demanda ni Trillanes na hindi naman siya pumunta. Utang ina, kala ko katapang-tapang ng tao na yan. Nagpunta pa ako roon para makaharap ko lang siya. Utang ina yun, ni anino niya, hindi nagpakita raw. Yabang-yabang yan, di ba? Ang tapang-tapang niyan, siyempre nagsama-sama lahat ng mga pasakit sa ulo. Lahat ng mga sakit sa ulo ng Pilipinas, ng gobyerno ng mga magnanakaw at mga kawatan, nandiyan dyan sa DOJ kanina. Kompleto ang Banateros Brothers kanina dyan sa DOJ. Kasama namin ng 18 Marines, kasama namin si Jay Sonza, tapos nandiyan din sila Kati Binag, lahat ng mga idinimanda nitong tarantadong sundalong kanin na ito na hindi nga pinaniwalaan dyan sa Caloocan. Kaliit-liit na lang ng Caloocan. Iilan na lang mga botante dyan, hindi niya pa naloko. Mantakin mo, hindi naman matatalino mga tao dyan, hindi niya pa nabola. Tangina, ganyan siya katanga. Sabi ko sa inyo, kahit sanggol, hindi maniniwala sa kanya, wala nang isip yung sanggol ha. Hindi pa maniniwala sa kanya. Sino yan? Tangina, Trillanes, tanga yan. Mga bossing. Nako po, at talaga naman, nagpunta kami doon, talagang inaantay namin kung nandoon siya. Kasi di ba 18 Marines yung ilan doon, mga kasama niya sa Magdalo. Gigil na gigil sa kanya, baka kagatin yung mukha niya tsaka yung pisngin niya noon eh. Hindi nagpakita ang ulol, takot naman pala yan eh. Demanda ng demanda, tapos hindi a-attend. Ano yun? Ang inapuros lang, payabang lang sa TV, payabang lang sa interview. Mayabang lang mag-aakusa, pero kapag kahaharapin na siya ng mga akusahan niya, takot na. Kaya naman matapang yun eh. Noong nagpakita ng warrant kunyari na, ewan ko, pinagawa yata niya yun sa, likod bahay lang nila eh. Nagpakita yun ng warrant, pumunta dyan sa Senado, kaya matapang dahil may kasamang NBI eh. Pero pag sarili lang niya, naihinga sa salawal yan eh. At syempre,
syempre, grab ko na rin yung opportunity para magpasalamat sa Panginoon at magpasalamat sa Department of Justice dahil ako sa totoo lang, malaki ang tiwala ko pa rin sa hustisya sa Pilipinas. Naniniwala ako na ang mga korte sa Pilipinas, pati ang Fiscal's Office, naniniwala ako na matitino pa rin mag-isip yung mga karamihan dyan. Siguro, sa dami nila dyan, siguro may mangilan-ngilan na naiimpluwensyahan, na takot, walang betlog, pero ibang klase. O na nabibili pa rin ako kasi kahit na ganyang kalaki pressure, kahit na hawak nila lahat, nagpa-function pa rin ng matino ang Department of Justice kahit na medyo, alam mo na, parang hindi tayo nagtitiwala, di ba? Tapos ultimong yung Department of Justice, hindi ba? Yung kanilang head na si Vida. Parang wala nang tiwala sa hustisya sa Pilipinas, walang tiwala sa korte sa Pilipinas, walang tiwala sa Supreme Court. Na sinasabi nila na wala daw kakayanan ang Pilipinas na magbista o magdinig o mag-judge sa kaso ng human rights violation or crime against humanity. O parang sila mismo minamaliit nila yung mga korte, pero may mga mangilan-ngilan pa rin dyan na independent mag-isip. At I would like to congratulate and thank yung aking mga abogado dyan sa yung mga abogado kong mga magagaling kong magaganda at malulupit kong mga abogado. Oo, ang gaganda, ang tatapang pa. Kasi na-dismiss po yung ating kaso. Yung sedition, inciting to sedition na isinampa sa atin ng bobo, inutil, walang kwenta, at pangit, masama ugali, satanas, demonyo, mukhang tae na si General Torre. General Cleaner Torre. Kasi nagsampayan siya ng kaso sa mga ng inciting to sedition, rebellion. Nung una sila Banat Bay, na-dismiss din yan. Dahil sabi nga ng ating mga korte at ang ating mga piskal, kung ikaw mayroon kasi ang desisyon ng Korte Suprema na kapag ikaw ay taga-gobyerno ka, dapat hindi malambot ang puso mo. Kailangan makapal naman ang mukha mo, Torre. Bakit nasasaktan ka sa mga sinasabi sa iyo? Totoo naman. Alam nyo. Kaya ngayon hiniwalay ni Torre sa akin sa sobrang galit niya sa akin, mga bossing. Nung na-dismiss yung kanila Banat Bay, nung na-dismiss yung sa ibang mga sinampahan niya ng kaso ng sedition or inciting to sedition, na-dismiss na yun hiniwalay niya ako. Solo. Solo yung final niya sa akin sa sobrang galit niya. Solo yung i-final niya sa akin. Tapos, na-dismiss na yun nung una. Nag-motion for reconsideration pa si Tanga. Yun na nakakatawa. Sa kanila Banat pa hindi siya nag-motion for reconsideration, sa akin lang nag-motion for reconsideration siya. Pero with our good faith sa batas sa Pilipinas, marami pa rin talagang nag-iisip ng matino at marami pa rin talagang matitino. Hindi lahat talaga diyan sa DOJ ay mga loko-loko. Marami diyan, baka nga karamihan diyan, baka majority diyan, at least mga 99% ng mga tao diyan ay nag-a-adhere pa din sa konstitusyon. So, ayun, na-dismiss yung ating kaso. Maraming salamat. 2 beses po na-dismiss. Yung una, yung kanyang initial na demanda, and then yung pangalawang demanda niya, yung kanyang motion for reconsideration ay ganun pa rin. Isa lang ang desisyon, dismiss, malaya, si Boss Dada. Salamat. Salamat sa hustisya sa Pilipinas. Umaandar pa rin. Tiwala pa rin tayo. Ngayon, hindi natin sasabihin wala nang hustisya sa Pilipinas, meron pa rin. Hindi man siya 100% na talagang reliable, pero masasabi natin na gumagana pa rin. May pag-asa pa ang bayang Pilipinas. It's a good sign na kahit na tayo pinipilit na patahimikin, na kahit na tayo ay pinipilit na gipitin, ay kahit papaano ay umaanib pa rin sa atin ang katarungan. Maraming salamat, mga bossing. Tawan-tawa lang ako kasi alam ninyo, nabasa ko yung mga inirereklamo sa akin ni General Torre. Lahat daw ng mga pinagsasabi ko sa vlog ko, lahat daw ng mga pinagsasabi natin, pagmumura natin sa kanya, pagtawag natin sa kanya na pangit, pagtawag natin sa kanya na bobo at tanga, mantakin mo isinumbong niya. Ano ka, bata? Walang iyakan, nangahamon ka ng boxing kay Basti, tapos mumurahin ka lang, iyaking ka. Katarantaduhan naman talaga yung mga pinaggagawa mo dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound noong kinubkob nyo yung 16 na araw. Kundi ka ba naman tanga? Meron ka pa mga gadget na pinagagamit? Wala ka naman nakitang hindot ka.
Ngayon, mga bossing, alam ninyo, isa lang talaga kung sinabi ko na si General Torre ay gwapo, matipuno, at matalino, palagay ko nakulong ako. Baka doon ako nakulong. Kasi ibig sabihin lahat ng mga pinagsasabi ko doon, totoo. Hindi niya pwede sabihin na fake news kasi nung sinabi kong pangit siya at mukha siyang daing na bangus. Ay, hindi pala, daing na pusit. At nung sinabi kong huwag ka na mag-isip, wala ka na mag-isip. Noong sinumbong niya yon, sinabi nung piskal, mukhang totoo naman. Hindi naman fake news yan. Kasi kung sinabi ko doon na matalino ka, pogi ka, mabait kang tao, sa langit ka mapupunta, baka nakulong ako kasi sigurado fake news yun. Walang hiya ka. But anyways, maraming salamat sa aking magigiting ng mga abogado. Maraming salamat doon sa nagdesisyon, hindi lang isang beses, dalawang beses. At saka gusto ko lang sanang bigyan ng mensahe. Ito si General Torre. General Torre, huwag ka namang epal kasi. I-expect mo yan kapag gumawa ka ng kadimonyohan, gumawa ka ng katarantaduhan, i-expect mo yan na magagalit sa tao. Alam nga naman, gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, naman kagalitan ka pa. Ganyan nga itsura mo, alam nga namang ka pa. Alam nga naman magalit pa sa iyo kung maganda ginawa mo. Hindi ka naman kilala ng taong bayan eh. Hindi ka naman kilala kung sino ka. Bago ka maging direktor ng Region 11 ba yan sa yung buong Davao. Bago ka naman maging direktor diyan, nanggaling ka naman sa mga katarantaduhang mga kaso talaga dito sa Maynila, sa Pilipinas. Diyan sa NCRPO, yung si Boy Bangbang, yung si Boy Kasa. Pinadrino mo yun. Tapos napahiya ka, nagbitaw ka, nagpunta ka sa southern part ng Pilipinas. Diyan yata sa Leyte. Samar, kasama man dyan. Na persona non grata ka pa. Wala ka naman matinong ginawa talaga. Tapos nagpunta ka ng Davao, ginulo mo yung Davao City, ginulo mo yung Kingdom of Jesus Christ. Naging naging pansamantala kang ginawa ka nilang PNP chief dahil sa kasipagan mo. Ano pa pinaggagawa mo? Sinira mo pinadala mo pa si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Walang hiya ka. Tapos naging binigyan ka naman ng pabuya ng pamahalaan. Ginawa kang PNP chief. Yun nga lang, mas matagal pang naglihi yung aso namin kesa sa tinagal mo na PNP chief dahil napansin nila matindi tama sa utak nito. Kaya yun, ginawa kang aso. Ngayon, dati kang general, 4-star general, ngayon ginawa ka nalang tagalinis, general cleaner ka na lang. Tapos ngayon, gusto pang umepal, nagpe-presenta ka pa na huhuli kay Bato de la Rosa. Ngayon napahiya ka, hindi pinansin yung kaipalan mo. Hindi pinansin yung yung pagpepresenta mo. Baka naman magalit ka na naman. Wala ka mang ginawa mabuti. Kung siguro ginawan ka na mabuti, meron kang Nobel Prize. Pinarangalan ka ng Vatican bilang pinakamabait na tao sa buong mundo. Alam nga naman may magalit sa'yo. Wala. Marami kang ginawang kabulastugan kaya may magagalit sa'yo. Kaya kung halimbawa murahin ka, isumpa ka, sabihin sa'yo na kaya pala ganyan ang itsura mo dahil sa sobrang pangit ng ugali mo, nagmanifest sa mukha mo, ka na magalit. Totoo man yun. Hindi mo makamukha si Piolo. Mukha ka naman talagang patay na kuko. Kaya wag ka na magtampo, magtrabaho ka na lang, wag ka na magpapansin. Binigyan ka pa ng pag-asa, ginawa ka ng tanga Ayaw mo mag-resign bilang general, bilang 4-star general Tapos inalok ka ng posisyon diyan sa MMDA, tapos tinanggap mo, tapos ayaw mo mag-resign. Ano 'yun? Ayaw mag-resign, automatic pag tumanggap ka ng ibang posisyon sa gobyerno, ganun ka puro lang utak mo ayaw pa rin daw niya mag-resign, di pa rin naman daw siya nagre-resign. Siya pa rin daw PNP chief. Pwede ba yung PNP chief ka na, tagalinis ka pa na kalsada? So ayun mga bossing, wala kang ginawa matino. Lahat ng ginawa mo puro kabulustugan. Baka may nagawa ka rin mga mangilang-ilan. Pero wala, sabi pa rin asawa mo, paldo ka pa. Di ba? Paldo. Wag ka na magtrabaho ka na lang dyan, focus ka na lang dyan, tapos yung mga kaso mo na kakaharapin at kinakaharap, yung focus ka na lang doon. Wag ka na sampa-sampa ka pa ng kaso dahil maraming nasabi sa yung kasamaan ng ugali mo, totoo naman. Pero hindi yan na pag-uusapan natin. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong suporta. Nagpapasalamat ako sa tulong ng aking mga mahuhusay na mga abogado. Magkakaroon na nga sila ng law firm, ang Banateros Law Firm. Kasi puro Banateros yung nila, kliyente nila Maraming salamat, Pastor.
Maraming salamat Esminay sa inyong pagtulong sa amin mga barateros at talagang hindi kami tatalikod sa aming prinsipyo at hindi namin tatalikuran ang pagsiservisyo sa bayan, paghahatid ng mga malulupit na mga komentaryo. Mas sasaktan pa natin kung nasasaktan pala sila, mas lakasan pa natin. Mag-follow po kayo sa ating mga Facebook page, YouTube lahat. At i-like, i-share ninyo dahil itong mukhang ito, yan ang panaginip nila. O pag nakikita nila yung mga mukha na yan, sigurado ako mananaginip sila. Siyempre, congratulate muna natin ang Bayang Pilipinas. Maganda muna tayo. Congratulate muna natin ang Bayang Pilipinas dahil mga bossing, eto na. Ayan na maganda. Napakagandang balita na ito mga bossing. Itong mga bagong Blue Ribbon Committee, ito ang kinakatakot nila talaga. Wala silang ibang kinakatakot kundi ito. Dahil dito sa bagong lineup ng mga Blue Ribbon Committee, chairman, vice chairman at mga members, nako. Makita nyo, walang Ping Lacson dyan, walang Tito Soto dyan. Ayan, sigurado naman tayo magkakaroon na talaga ng maayos na investigasyon patungkol sa pagnanakaw sa Bayang Pilipinas. Nako po, wala na kayong lusot dyan. Maipapatawag na siguro yung mga dapat maipatawag at ito yung kinakatakot nila, kaya gusto nilang matanggal si Marcoleta, si Jinggoy, si Chis Escudero, kasuhan si Robin, kasuhan yung magkapatid na Villar, kasuhan si Senator Bato de la Rosa, at saka ito si Bongo, lahat. Sirain nila si Pia Cayetano, kaya matindi ang black propaganda against dito sa mga tao na ito dahil dito na lalabas ang kanilang maitim na mga pinagagawa sa Bayang Pilipinas, ang pinakamadilim na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sigurado tayo sa lineup na ito ay baka magkaroon na ng liwanag. Yung mga iniwasan ni Ping Lacson, yung mga iniwasan niya na maimbestigahan, ito palagay ko matapatawag na rito. At pag hindi kayo pumunta, naku po, delikado. Delikado yung may mga alam, na maipapatawag dito. Kasi noon si Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi sila ipapatawag kahit na nagsalita na siya sa mga privilege speeches niya, sa mga interviews niya, sinabi niya na si ganito. Lahat ng mga sinabi niya, wala siya ipinatawag. Hindi natin alam kung bakit, anong naging deal nila, may naging deal ba sila, hindi natin alam. Pero ang alam natin mga bossing, at malinaw pa yan sa sikat ng araw, na may pinagtakpan ito si Ping Lacson. Huwag na siya magkunwari. Alam naman natin yun. Wala kang pinatawag. Nag-volunteer pa si Toby Chanko magpunta dyan para lang ma-interview, pero wala kang pinatawag na mga niyayak-yak noong mga kontraktor, ng mga taga-DPWH na pinadala nila ng mga pera at kung sino-sino pa. Puros mga kalaban nyo lang ang inyong tinrabaho. Si Senator Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Villanueva, sila lang ang mga diniin ninyo. Noong lumabas yung mga pangalan nila sa mga sabi-sabi, ayun na, diniin nyo na. Tapos yung mga sinasabi ng mga tao mismo, kung sino yung mga sangkot, sino yung mga nanggipit sa kanila, at sino yung mga nangikbak sa kanila, wala kayong imik. Ngayon, eto na. Andiyan na yung bagong Blue Ribbon Committee. Sigurado ko, yung mga pinrotektahan ni Ping Lacson na ipatawag diyan, yan sila Bersamin, sila Pangandaman, at kung sino-sino pa, yung iba pang mga tao na maraming nalalaman patungkol dito sa mga nangyaring nakawan. Ingat kayo. Baka bago pa kayo may patawag ng Blue Ribbon Committee, ipapatay na kayo. Baka lahat kayo mahulog din kayo sa bangin. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng video ngayon. Sabihin nyo lahat ng nalalaman nyo. Katulad ng ginawa ni Zaldico. Sabihin nyo na lahat ng nalalaman ninyo. Tapos record nyo na, isave nyo na, mag-save kayo ng maraming copy. Dahil sigurado ako, sa takot nila ngayon na mapatawag kayo dyan at ma-unearth kung sino-sino yung mga involved dito, maniwala kayo, papapatay kayo ng mga yan. Hindi malayang mangyari yun. Sa sobrang laki ng at stake dito, sobrang laki ng pera na ninakaw nila, hindi malabong mangyari na ipaligpit kayo ng mga yan. Kaya kung may nalalaman kayo ngayon, hindi na ito yung panahon para itago pa ninyo yun. Dahil pag kayo nangamatay at ang mga sikreto na yan ay itinago nyo sa inyong kaibot-ibuturan at hindi kayo nagsalita habang kayo humihinga pa, wala nang silbi yan. Malaya sila, kayo bangkay na. Kaya ngayon pa lang, ngayong araw na ito, nanonood ka man o mag-record ka na, ito ang mga nalalaman ko, gumawa ka na ng presentation, ito yung mga papeles, pirma, ito yung mga text. May mangyari sa akin masama, ito na ang katotohanan. Parang dead man's ang tawag dyan?
Dead man sa confession yan. Malakas po yan, ebidensya yan. Okay, kasi sabi ko sa inyo, kung wala kayong tatawag ko, baka ipatawag ka, baka ipatawag ka. O magkita tayo, pumunta ka rito. Mayroon akong bibigyan na instruction sa'yo. Tapos pagpunta mo ron, puta, lalagyan ka na pala ng bala sa ulo. Patay ka na. Ano na ngayon, yung nalalaman mo, wala na, kasama mo na sa hukay. Baka nga hindi ka pa matagpuan ng pamilya mo. Yung katawan mo, baka hindi pa matagpuan, baka simento yan, katulad nung ginagawa ng mga kriminal, di ba? Nilalagay sa drum, sinisimento, tapos sinahagi sa dagat. Yung iba sinusunog, katulad nung Daser Curbito, di ba? Sinunog yung sasakyan kasama yung mga tao sa loob. Sino bang dyan? Sangkot dyan? Si Ping Lacson ba yung sangkot dyan? Tatanong lang baka pikong ka rin, katulad ka rin ni Torre. So yun lahat gumawa na kayo. I'm calling on in all sa lahat ng mga ng mga sangkot dito sa flood control na to, gumawa na kayo ng mga confession ninyo tapos bago kayo magbigte. Gumawa muna kayo ng confession ninyo kasi sigurado ako na pag nagsimula itong Blue Ribbon Committee na to, tapos na yan. Mabubuksan na ang lahat ng mga dapat mabuksan at lahat ng mga pinagtakpan ni Ping Lacson, putang ina, baka nagsilayas na yan ngayon. Wala nang salot. Wala nang si Ping Lacson dyan. Wala nang si Ping Lacson dyan. Kaya kayo. Ito nga, ito pa nga yung isang balita na yan. Marcoleta Jinggoy Estrada named Vice Chairpersons of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations or Blue Ribbon. Patay kayo. Accountability of Public Officers. Patay ka. Acting Senate Majority Leader Joel Villanueva also announced the following as the panel's newly designated members. Ayan, yung mga malulupit na mga taga-majority ngayon. Patay na ang impeachment. Kaya nag-iiyak na ito si Ridon. Lumipis na daw yung pisngi sa pag-aalala. Dahil mukhang hindi na talaga mai-impeach si Inday Sara because kailangan lang po ng siyam. Kailangan lang po ng siyam para i-dismiss ang impeachment ni Inday Sara. Pero magpo-proceed yung impeachment kasi kailangan magkapahiyaan. And ready naman yung defense team ni Inday Sara para sagutin lahat ng mga kabalbalan nila. Kailangan po 16 to convict. Paano abot 16? Yung 11 nila, ang yabang-yabang nila last week Nuknukan na sila ng yabang last week. Sabi nila, baka may tumalon dyan. Baka isa lang ang kailangan dyan. Makukuha na namin, etc. Hindi nga kayo makabuo ng 13, makakabuo pa kayo 16. Makakabuo kayo 16 na boboto para ma-impeach si Inday Sara o ma-convict dyan sa impeachment court ng Senado. Takot nyo lang. Nakabantay ang buong Pilipinas, Visayas, Mindanao. Nako po, kung sino man ang senador na boboto rito, maniwala kayo. Visayas, Mindanao, wala na kayong pag-asa. Kahit makuha nyo lahat ng boto ng Luzon at wala kayong makuha ang boto sa Visayas, Mindanao, tapos ang mga maliligayang araw ninyo. Kaya ngayon ang plano nila dahil nga may hirapan sila kay Inday Sara, wag na magkaroon ng eleksyon. Kasi pag nagkaroon ng eleksyon, putang ina niya at nanalo ang ating pinakamamahal na Pangulong Inday Sara at yung susunod sa kanya, baka Duterte ulit o baka sa panahon ni Inday Sara dyan na mangyari yung constitutional reform or constitutional assembly, constituents assembly, mga ganyan. O baka magkaroon na, baka ma-extend pa yung kanyang pag-termino kasi sa ngayon hindi pa pwede i-extend yung termino ni Bongbong. Paano ma-extend yung termino ni Bongbong? Pinakabobong presidente yan. Pinakatangang presidente yan. Mantang sa sobrang bobo niyan, tao niya si Gadon, tao niya si Claire Castro, naging tao niya pa si Torre. Puta, ganun katanga yan. Kasi usually kapag matalino ka, magaling kang leader, mag-hire ka ng magagaling na tao Si Pangulong Duterte ng presidente siya, pinalibutan niya yung sarili niya ng magagaling na mga tao. Magagaling na mga ASEC, USEC, mga secretary. Pinalibutan niya yung sarili niya ng mga military personnel na naging mga cabinet secretaries, kaya naging maunlad, naging successful yung kanyang gobyerno. Eto na. Pinalibutan mo ba naman yung sarili mo? Si Bongbong Marcos, tanga na siya. Pinalibutan niya pa yung sarili niya ng mga bobo na sa ropor, sa may taguan pa ng bunot, nakaupo sa tabi ng basurahan. Mga tanga talaga. O kaya ganito nangyari sa Pilipinas. Gusto niyo i-extend? O ilagay niyo sa comment section kung gusto niyo i-extend. Yang pamumuno ni Bongbong sa loob nga ng 3-4 na taon, wala nagawa yung ulol na yan Walang ginawa yan kundi mag-inspeksyon ng mga kanal at timburnal Mamingin ng bigas. Putang ina niya, trabaho ng presidente yan. Mantay mo, walang COVID, walang gera, walang ISIS. Tapos walang tulay na nagawa. Ng angkin ng mga tulay. Walang hiya, puro groundbreaking. Ang ina niyan. Ang daming inutang. Ang lalaki ng mga perang pinagkukuha. Ang daming pinag-uutang. Ang laki na ng utang ng Pilipinas. Tapos wala namang resulta. Wala namang bagong eskwela. Wala namang bagong hospital. Wala namang infra.
May bago ba nagbukas na highway? Yung mga ini-inaugurate niya, magaling na sa inauguration, presidente ng inauguration yan eh. Baka lahat ng ribbon cutting ng mga magbubukas ng mga karinderya dito sa Pilipinas, kunin niya ulol na yan eh. Yung mga pinagbubukas niya ng mga inaugurate niya ng mga mga expressway exit, ay na matagal nang nakaplano yan. Walang hiya ka. Dapat 2028, mapapakinabangan na natin yung subway. Putang ina, yung subway wala na nangyari, hindi na umusad. Oh, ganyan kaulol yan. Oh, kaya ngayon ang gusto nila mangyari dahil nga tinan mo wala silang nakukuhang mga pwedeng kumandidato. Wala silang lalaban kay Inday Sara. Si Inday Sara papetiks-petiks. Hindi pa nagsasalita si Inday niyan. Hindi pa dumidepensa si Inday masyado niyan. Pero makita mo wala silang mahanap na pwedeng itapat kay Inday Sara kasi kung meron silang mahanap ngayon pa lang meron na sana silang kandidato na ikinakampanya. Ang tagal-tagal na nag-declare ni Inday Sara na tatakbo siya hanggang ngayon wala pa silang mapili. Meron nag-iisa na gustong tumakbo si Risa Ontiveros, putangin na niyan. Ewan ko kung anong gusto niya, tumakbo o itakbo yung pera ng Pilipinas. O itakbo yung pera ng mga sa kanya, noong mga magpopondo sa kampanya niya at sa pagtakbo niya bilang presidente. Siya lang naman may gusto presidente. Mag-presidente ka na ng asosasyon sa subdivision nyo. Walang yaka. Ang daming mga nangyari kanina, mga bossing. Napakaraming mga nangyari kanina. Ang yabang-yabang nila na nakaraan. Kesyo ganito, ganyan. Maagaw nila ang Wala nang ginawa. Buong 3 araw pa lang si Cayetano. Gusto nilang pabagsakin. Utangin na niyan. O ngayon, hindi nila napabagsak. O, inaantay itong Monday eh. O, magkakaroon na daw ng palito. Yabang-yabang ni Erwin Tulfo eh. Isa lang ang tumawid dyan. Isa lang tumawid dyan. Hindi, si Lito Lapid nga, hindi nyo pa makumbinsi. Si Lito Lapid nga mukhang kakampi na ni Marcoleta eh. Putangin na niya kapag nagkikakampi na ni Marcoleta si Lito Lapid, kapampangan man parehas sa Meke itong yung dalawang yan eh. Meke parehas mahilig sa tosino yung dalawa na yan eh. Oh, parang nga sila mag-ama eh doon sa Senado. Putangin na niyan, di sasampu na lang kayo. Sasampu na lang kayo. Tapos putangin na yung 10 na yan, yung iba re-electionist pa. Patay kayo. Paano may impeach si Inday Sara? O kaya ngayon ang usap-usapan. Ang umuugong na usap-usapan, wag na kayo mag-alala. O, kayo mga congressman, putang ina ninyo. Yung mga pinagagawa nyo, sinayang nyo, yung mga pagod ninyo. Kayo mga bumoto kay Inday Sara para ma-impeach dito sa Congress, putang ina sinayang ninyo ang mga pagkakataon. O ngayon, nandiyan na sa Senado, mukhang hindi pa man nagsisimula, putang ina laglag na yung balikat ng mga pangit na mga taga-Congress. Putang ina niyan, mukha na sila si Man na Santa. Parang na nga eh, parang Biyernes Santo ng mga mukha nila. Hindi pa nagsisimula, parang wala na silang kapag-apag-asa. Oh, ngayon, kaya ang plano nila, wag na kayo mag-alala, habaan natin yung termino nyo. Gawin nating 6 na taon niyang pagiging magnanakaw ninyo. Oh, tapos itong Senado, dagdagan natin sila. Oh, dagdagan natin, gawin nating regional para mga 50 mahigit ang mga senador. Tanginan niyan. Meron na nga 24 magnanakaw eh. Dadagdagan mo pa ng panibagong 30. Oh. Yung mga congressman, gusto nila 3 taon na nga lang silang magnanakaw eh. Gusto nyo pang gawing 6 na taon. Anong gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Walang hiya na yan. Tapos ito si Bongbong, 3 taon, 4 na taon, wala nga nagawa sa Pilipinas yan, kundi mamasyal. Tsaka magbidyoke eh. Gusto nyo pang habaan yung termino, hindi nga natin alam kung hahaba yung buhay niyan eh. Oh, so pagdating ng Lunes, putang ina niyan. Akala ko iiyak yung majorityng bago dahil makukuha sa kanila. Yung pala nag-iiyakan. Nag-iiyakan itong mga minority senators, namely Tito Soto. Na putang ina yung utak parang 5 piso lang. Kasi ito si Ping Lacson na gusto na daw mag-resign. Putang ina, hindi naman nagre-resign. At yung mga iba pang mga kasamaan nila dyan na mga mga sinto-sinto. Yung mga tulpo na mga walang betlog, ganyan. Ang yayabang. Oh, tapos deny sila ng deny. Walang konas, walang ganyang usapan. Putang ina, laglag sila ngayong araw. May pasabog si Amy Marcos. Sakit sila sa pasabog ni Amy Marcos. Pa-interview kaliwat kanan. Nakita nyo in-interview ng media si Chis Escudero, si Villanueva, nakita nyo, itong majority, nakita nyo in-interview? Hindi. Ang ginagawa lang nila, ambush interview lang. Tapos ang ginagawa na nga lang ni Cayetano, nagfe-Facebook live na lang siya dahil milyon-milyon yung nanonood sa Facebook live niya eh. Kasi wala naman siyang airtime dito sa mga putang ina media na ito, itong mga patay gutom na mga bayad na mga media na ito. Wala silang pakialam. Ang ini-interview nila, si Tulpo, yung mga makabayad na mga putang ina, mga
mukha pa lang amoy alimuon na. Mga mukhang amoy araw na mga anak pawis. Mga ganyan, yung mga makakaliwa dyan sa Congress. Yan ang mga ini-interview nila paulit-ulit. Oh, si Tolpo, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, paulit-ulit. Puta, guest na si Ping Lacson sa umaga hanggang sa gabi, guest siya. Paulit-ulit mga pinagsasabi ng ulul na yan. Walang ini-interview ng mga taga-majority. O salita sila ng salita doon, magulo na ang Senado ganito, ang Senado ganyan. Tangino, wala pa isang linggo yung yung Senate President. Putya, wala na kagad kredibilidad ng Senado. Walang hiya na yan. Mas mataas na daw ang tingin ng tao sa Kongreso. Gago. Ano nangyari yun? Tanginin yan, wala nga congressman na nakukulong pa dahil dyan sa flood control scandal na yun. Tapos sasabihin, mas mataas ang tingin sa kanila. Tayo na, si Stella Kimbo nga, taga-congress yan 50 mahigit na maleta nung diniliver dyan. Hindi nga nagsasalita yan. Si Martin Romualdez, nung nakaraan, umamin na sa kanyang mga pagkakasala. Congress yan. Si Saldico, taga-congress yan. Umamin din sa kanilang mga sindikato dyan. Paano mo sasabihin, mas mataas ang tingin ng mga tao sa Congress? Si Ping Lacson, propagandista rin ng animal So eto, ngayon, panoorin natin yung pasabog ni Amy Marcos. Antindi kasi talaga nito. Tinan mo naman, intro ko pa lang. Putsang ina, ulam na. Saan ka naman, kahit patagal akong di nakapag-vlog, sigurado ako na itong content natin ngayon, magugustuhan ninyo. Amy Marcos, ano ba yung mga pasabog mo? Pasok? Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Aray, ang sakit. Ang sakit. Kasi kapatid to ng presidente. Mantakin mo, presidente nga, kapatid niya, binabanatan niya, kayo pa kaya. Free for all. Sa lahat ng minority senators, ang dakdak ng dakdak. Sa media, dakdak ng dakdak. Interview dito, interview dyan. Itong mga minority, itong majority na bago, ganito, ganyan. Wala nang kwenta ang Senado. Puta, ganun sila ng ganun. Isang privilege speech lang ni Amy Marcos, puta, nabaliw sila. Ang yayabang, akala mo sino, akala mo, ayaw na ayaw maagaw sa kanila yung kapangyarihan. Ito na, nagsalita si Amy, puta, nabaliw sila. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Totoo yun Totoo yun, mga bossing. For the longest time before 1987, kasi nagkaroon ng martial law, di ba? So ilang taon? 25 years. If more or less ganun. Mga 25 years na namuno si Marcos Sr. Hindi niya binitawan yung pwesto. Hindi niya binitawan yung posisyon. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan para hindi siya matanggal sa posisyon. So, yun yung legacy na iniwan niya. Inubos niya pera ng taong bayan, magnanakaw yung asawa niya. Itong pamilya na to, mga salot talaga to sa lipunan. At yung pagiging salot nila, mga bossing, yung lahat ng mga ginawa nilang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, sa lahat ng pang-aabuso nila, nabuo itong 1987 Constitution. Noong naupo si Cory Aquino, ayan, binalangkas yung 1987 Constitution. Hindi siya perpekto. Pero nagkaroon ng mga safeguard. Isa sa mga mali ng 1987 Constitution na yan, yung party list representative. Dahil komunista utak nito ni Cory Aquino. Siya ang nag-ano niyan. Isa yan sa mga batas na nagawa diyan sa 1987 Constitution na yan na ngayon na abuso. At marami pa iba. Marami din naman magagandang mga batas dito, pero maraming mga batas dito na ganoon pa rin, naabuso pa rin. Pero itong 1987 Constitution, nakafocus ito sa lahat ng mga ginawang kadimonyohan ng mga Marcos nung sila ang may kapangyarihan sa Pilipinas. Para hindi na maulit. Halimbawa, yung termino ng isang presidente, isa na lang. Hindi na pwedeng madaming termino. Ganon. So isa 'yan sa mga magandang batas na binalangkas at ginawa ng 1987 Constitution. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino.
At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoo. Oo, ang sinasabi ko. Walang mag-cover. Pilit na pilit. Kung may mag-cover man, chachap-chapin pa. Kaya naging vlogger na sila. Naging vlogger na si Cayetano. Naging vlogger na siya. Naka-Facebook live pa yung barilan sa Senado. Kasi itong mainstream media, putangin ng mga bayad din eh. Kumukubra din yung mga animal eh. Mga negosyante yan kasi sila. Ito ang kaibahan kasi mga bossing ng SMNI at ng mga ibang mga mainstream media. Ano? Ang SMNI, kahit matagal na silang wala sa Free TV dahil kansilado yung kanilang prangkisa. Hindi pa naman kansilado pero hindi pa naman na-forfeit yung franchise nila. Pero naka-sanction sila sa NTC. Hindi ko alam sa MTRCB kung na sila natanggal na yung sanction sa kanila. Pero ng NTC, National Telecommunication Commission ba yun? National Telecommunication Communism. Ganun ba yun? O basta yun, hindi pa. So ngayon, wala pa sila sa Free TV. Ilang taon na nakakalipas simula nung tinanggalan sila ng Free TV. Tagal na. Pero ang SMNI nandiyan pa din. Ang SMNI sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas sa buong mundo nandiyan pa rin. Bakit ang SMNI sa lahat ng mga nangyayari rito, kay may bagyo, sumabog ang bulkan, nagkaroon ng ng pangangailangan dito, tumutulong pa sila. Bakit? Kahit wala silang ngayon, wala silang pinagkakakitaan ngayon dahil siyempre, wala sila sa Free TV. So saan lang ba kumikita? Yung mga TV network na yan. 'Di ba sa mga patalastas? Ngayon dahil wala sila sa Free TV, wala sa kanilang mga bumibili ng advertisement. So wala silang kita. Pero dahil nga ang SMNI, serbisyo publiko, ang SMNI ay hindi yan after sa money. Hindi mo yan mabibili. Kahit na ang tagal na nila wala sa Free TV, buhay pa ang SMNI at palakas pa ng palakas. Nagets nyo? Samantalang ang ABS-CBN tinan nyo, ang ABS-CBN, ang yaman-yaman ng mga Lopez. Ang dami nilang negosyo, pati Meralco yata, wala na pala sa kanila. Pero ang dami nilang negosyo. Pero tingnan mo, bakit nagsara ang ABS-CBN? Bakit nagsara ang ABS-CBN? Bakit ang daming mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN nung tinanggal yung prangkisa nila? Kasi negosyante sila. Importante sa kanila yung pera na kikitain nila dito sa mga hinayupak na mga magbabayad sa kanila. Kay advertisement man yan, kay propaganda man yan, kung sino mga businessman na magbabayad sa kanila, importante sa kanila yung. Kaya nung nawala sila sa Free TV, ayun na. Nung nawala yung mga endorsements nila, ayun na. Bumagsak sila. Kasi nga, they're after money. Sa pera sila nakadepende. Malakas ang kanilang istasyon pag maraming perang pumapasok sa kanila. Lahat ng mga network ganyan. Business yan. Money making yung kanilang yung tema ng kanilang media outlet. Itong SMNI hindi, wala silang pakialam. Tanggalan mo kami ng prangkisa, wala kaming pakialam kahit internet lang kami, YouTube, Facebook, TikTok, kung saan man. Kahit na yan lang kami, hindi kami hihinto. Yan ang disiplina ni Pastor sa kanila culture of discipline. Hindi kami hihinto dahil hindi kami nagtayo ng network para kumita ng pera. Kaya ang SMNI kahit sino interviewin. Kahit sino, kung ano sinabi mo, kay anti ka, kay pro ka, kay magkakaiba kayo ng politika, kung ano yung sinabi mo, yun yung ilalabas nila, hindi na nila chachap-chapin yan. Hindi katulad nito mga media na to, na i-edit nila yan para magmukhang para pumasok siguro doon sa timbangan nung mga nagbabayad sa kanila, gawing masama yung mabuti, ganun. Yan ang kaibahan ng SMNI sa ibang mga media network. Yung ibang media network, they're all after money. Ang SMNI, truth that matters. Tamo, Amy Marcos na nagsabi, wala naman ko-cover. Nagbablog na lang ako, wala nagko-cover. Paano? Sinong kino-cover? Si Sendanya, si Tinyo, si Dilima, si Jokno. Puro yung mga yun. Bakit? Diba? Ang nangyayari.
pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Noong nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Ayun yung Constituent Assembly. O, gusto nila na buwagin ang Senado at ang Kongreso tapos isa na lang. So isa na lang. O, kung isang bahay na lang yan, presidente, kung tarantado yung mga nandirito, tarantado rin yung presidente, tapos na laban. Tayo na, igigisa tayo sa sarili nating mantika. Kamara na simula ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa Resolution of Both Houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng Resolution of Both Houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente. Yun. Itataas daw o ibaba. Itataas para hindi mag-qualify si Inday or ibaba para may panlaban kay Inday. Si Vico Soto. Oy Vico, tuli ka na ba? Tuli ka na ba? Baka hindi ka patuli ha. Gusto mo na kagad lumaban ha. At ang Vice Presidente, 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng Resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang Resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa. O kita mo, ang ganda ng report ni ni Amy. Alam mo, kahit satanas yung pamilya nito, palagay ko, yung sinasabi nilang hindi anak ni Bongbong to, ay hindi anak ni Marcos Sr., sabi nila, di ba? Anak daw to ni ganito, ni ganyan. O, hindi daw sila magkapatid ni Bongbong. Gago, isa lang nanay nila eh. So kung hindi man si Marcos Sr. ang tatay nito, isa nanay nila, si Imelda. So magkapatid pa rin sila, mga bobo. O so ngayon, siguro naniniwala na ako eh. Naniniwala na yata ako na ito si Amy, anak sa labas. Kasi nga,
medyo matino pa yung utak eh. Si Bongbong kasi, anak siya ng buo eh. Dalawang satanas ang magulang niya. Si Amy, isang satanas lang, yung nanay lang niya. Kaya medyo nag-iisip pa. Ay, si Bongbong, kita mo wala nang isip. Tostadong-tostado na. Siyempre, tatay niya, si Bongbong, Ferdinand Marcos Sr. nakawatan, nanay niya kawatan din. At saka luka-luka din, saka loko-loko din tatay niya. Kaya yun ang resulta. Ito si Amy, medyo 50-50 lang. 50-50 lang. Kung totoo, sinasabi nila, hindi daw anak to ni Marcos Sr. Kung totoo. Pero palagay ko hindi naman. Pero maayos yung kanyang pagdi-deliver dito. At galit tayo dyan kay Amy. Pag tama, palapakan. Pag mali, banatan eh. Ang ganda naman expose niya dito. Simula nung expose niya sa kapatid niya, yung pagiging addict ng kapatid niya. Tapos ito, kompleto yung kanyang presentation with House Bill number ganito. Sigisigan niya, si Abante, si Richard Gomez. Putang ina, mag-artista ka na lang ulit. Kala namin may magagawa ka mabuti, walang hiya ka. Puros katarantaduhan din pala yung pinagagagawa mo dyan. At kung sino-sino pa, kompleto siya eh. Nabibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng no-L sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Diba, sinabi ko na sa inyo yan eh. Hindi talaga nila kayang manalo sa isang Duterte. Kasi kahit na bali-baliktarin mo, balo-baloktutin mo ang mundo, kasi tingnan mo si Marcos Sr., how many years? Hindi na bago ang isip ng mga tao, natarantado talaga yan. Oo. Ngayon, sa 25 years ba naman na namuno yan, napakamahirap burahin sa isip ng tao kung gaano kademonyo yung matandang yan. Nagkaroon tayo ng bagong presidente, si Pangulong Duterte. Hindi rin natin kayang i-deny na napakaganda talaga, napakataas ng moral ng mga Pilipino ng panahon ni Pangulong Duterte. So itong paninira kay Pangulong Duterte for the past 6 years na nagsilbi siya, hanggang ngayon, yung unang 3 taon, 4 na taon ng bagong administrasyon na sinisiraan siya katulad ni Claire Castro na wala man naniniwala. Sinisira mo si Pangulong Duterte, mas lalong minamahal siya ng tao kasi personal na naranasan ng mga Pilipino yung ganda ng pamumuno ni Duterte. Kasi tinan mo, kay Marcos Sr., halimbawa ako, nung panahon na yon, 1987, 1 year old pa lang ako noon. So, naririnig ko lang, pero hindi ko na-experience. Hindi mo pwedeng sirain si Pangulong Duterte sa mga naka-experience nung magandang Pilipinas na nangyari. So, hindi enough. Para mabura mo yung magagandang nagawa ni Duterte, hindi yun enough na mapatapon mo siya doon. Hindi yun enough na bayaran mo yung media, magbayad ka na sandamukal na mga troll farm, troll army at mga vloggers para mag-negative propaganda sa mga Duterte. Walang maniniwala sa inyo. 32 million yung bumoto kay Inday Sara. Pinakamaraming boto na nakuha ng isang politiko sa Pilipinas dahil yun sa galing ng kanyang tatay. Si Bongbong, hindi nga nakakuha ng ilang milyon yan nung vice president yan Kalaban niya si Leni Robredo, tinalo nga ni Leni Robredo yan. Si Leni Robredo, kabago-bagong politiko noon, namatayan lang ng asawa, tinalo siya. So yung boto ni Bongbong na 31 million, galing pa rin yun sa mga Duterte. Buti sana kung nanalo si Bongbong na landslide ng vice president nung kalaban niya si Leni Robredo. Nag-iiyak nga yan, 6 na taon demanda yan sa Presidential Electoral Tribunal. Hindi nga siya nanalo. Talagang tinalo siya ni Leni Robredo. Paano mo sasabihin na makakakaroon ng 31 million. Karoon ng 31 million na boto yan dahil sa 32 million ni Inday Sara, mga tanga. So hindi mo kayang burahin. Kasi buhay pa man yung mga tao na naka-experience nung ginhawa nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Siguro, kung tutuloy-tuloy nyo yung paninira sa mga Duterte, 50 years from now, baka pwedeng
mabago nyo na yung isip ng tao. Kasi baka patay na lahat nung nakaranas ng magagandang bagay kay Pangulong Duterte. Eh ngayon, buhay na buhay pa kami lahat. Lahat ng mga adik patay na eh. Buhay na buhay kami. Kami ang mga buhay na patotoo na napakaganda ng panahon ni Pangulong Duterte noon. So, hindi enough na sirain nyo siya ng 9 na taon. Simula nung nanungkulan siya 2016 hanggang ngayon 2026. Hindi sapat yung 10 taon para masira nyo si Pangulong Duterte. Kasi buhay kami. Kami mismo yung nagtitestify. Kami mismo, di ba? Pagka yung mga ano natin, mga kabataan ngayon, di ba? No to martial law, no to martial law. Putang ina mo, patay ka pa noon, hindi ka pa buhay. Yung nanay mo noon, sanggol pa din. Yung no to martial law, wala kang alam. Di ba ginaganon natin sila? Lalo na yung mga matatanda. Hoy, ba't galit ka? Yung mga matatandang loyalist. Galit ka sa Marcos. Wala kang pakialam, bata ka pa. Hindi ka pa buhay noon, kahit yung nanay mo. Naglalaro pa lang yung nanay mo ng tawag dyan, ng Jolene. Tsaka ng Jackstone. Walang alam yung nanay mo, lalong-lalong wala kang alam. Kung lahat ng mga impormasyon mo, nakuha mo lang sa sinasabi ng teacher mo, huwag ka maniwala ron. Kahit yung teacher mo, patay pa nun, hindi pa buhay yun. Di ba? Ganun yung mga matatanda nun eh. Kasi naranasan nila eh. Kung pro Marcos sila, naranasan nila yun. Naging maganda buhay nila kay Marcos. Kaya pinagtatanggol nila, nangamatay na sila lahat. Ngayon tayo, buhay na buhay pa man tayo. Tayo mga Duterte supporter at mga talagang nakaramdam ng magagandang nangyari ng panahon ni Pangulong Duterte. Buhay na buhay pa tayo. So kapag meron tayong kaibigan na nagsasabi na, si Duterte ganito, ganyan, putang ina mo, tumigil ka, adik ka. Kaya galit ka kay Duterte kasi adik ka, wala kang silbi sa buhay. Putang ina ka, wala kang trabaho eh. Nakikialam ka sa politika. Di ba? Nakikipag-away tayo kasi naranasan natin yun eh. 6 na taon, genuine na pamumuno ng isang matinong leader eh. So wala talaga silang pwedeng ipangtapat kay Sara Duterte at sa mga susunod pang mga angkan ng mga Duterte dahil may resibo sila, maayos man ang Davao. So paano nila sisirain yung ayos? 'Di ba? Wala namang mga adik sa Duterte. 'Di ba? Puros chismis lang naman. Kaysa ganito, kaysa ganyan. Si Inday Sara may shotang iba. Si Inday Sara, tomboy. Ganun lang. Walang hiya ka, hindi nyo kayang talunin si Inday Sara sa ganyan. Ito si Inday, simple lang, petik, sumasagot, hindi. Di ba habang nagkakagulo kayo, si Inday, tahimik lang. Paano kung naging active na si Inday? Paano kung campaign period na at kumilos sa si Inday? Ano mangyari? Nga. Kaya sabi nila dahil hindi natin kayang talunin, kahit anong propaganda natin, naubos na lahat ng ninakaw natin, kakabayad sa mga tao para sirahin sila, hindi pa rin naniniwala tao. Kaya wag na tayo mag-eleksyon. Utang ina niya, gawin natin ang lahat. Ganyan kasatanas yung mga congressman. Pipiliin nila yung sarili nila kasi may extend yung kanilang mga termino eh. Gagawin nila lahat para hindi sila mabalikan. Takot na takot kasi sila eh. Pag umupo talaga si Inday Sara, sigurado. Taka na si Abante, baka magtago sa impyerno yan. Para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako. Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Ano ba yung pinakita niyang video? Mga boss, napakaganda nitong ginawa ni Amy Marcos. Pero ano ba yung video na pinakita niya? Ito, panoorin natin. Yung video na ipinakita niya, mauulol talaga sila dito eh. Pasok. Ng liderato sa Senado. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is zero. I declare vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Tulad dyan kay Marcoleta, sabi ko, putang nang tatanga ng mga ito. Si Marcoleta, abogado yung magaling man yan. Dinismiss nga ng COMELEC yung reklamo na yan eh.
Tapos tinuloy pa rin ng ombudsman. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong mga to. Obvious na obvious naman. Lahat ng nasa minority may kaso. Diyos mio. Pero imagine niyo. Ilan sa minority? O kahit sabihin natin maubos yung ay majority. Maubos yung majority dahil dito sa kaso eh. Ilan lang ang minority? Lalabing isa. Hindi pa rin nila kayang Hindi pa rin nila kayang makabuo ng 16. Kung di nila kayang makabuo ng 16, hindi rin pwedeng makonvict si Inday Sara. So wala nga. O kaya the likelihood na etong gulo sa Senado dahil sa ayaw nila magkaroon ng bagong liderato dyan sa Senado para ma-push nila yung charter change. Yun talaga ang plan nila. So tama ako, mas naniniwala ako dito sa sinasabi ni Amy Marcos kasi walang reason para magalit sila sa palitan ng liderato. Kasi wala naman talagang numero na mai-impeach si Inday Sara dyan. Walang numero Kasi even if you're in the minority or in the majority, kung ang majority senators, kung halimbawa man ang panahon nila Tito Soto, ilan lang ba yung majority senators Hindi naman nila kayang bumuo ng 16. So wala pa rin pag-asa. Kaya nga sabi nila, nung ipinupush na nila yung chacha na yan, biglang nagpalit ng liderato. Yung liderato ngayon, ibablock niya yan. At i-expose niya lahat ng mga tao na nagsusulong nito. Doon sila takot na takot, mga bossing. Ang dami nilang kinatatakutan Kinakatakutan nila sino nagsusulong ng charter change. Lalabas yung mga pangalan. Pangalawa, kinakatakutan nila lalabas yung mga pangalan nila dahil may bago ng mga Blue Ribbon Committee team May bago ng grupo ng pupuno ng Blue Ribbon Committee. Yun, lalabas na yung mga pinoprotektahan nila. Tapos, pangatlo, kinakatakutan nila, si Inday Sara. Kapag naging presidente si Inday Sara, tapos, mag-revolutionary government, patay sila. Patay sila talaga. Maniwala kayo. Kaya, malamang sa malamang itong sinasabi talaga ni Amy Marcos. May katotohanan Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang parilan, alas 7. Isipin mo, ganung katarantado ito si Lacson. Naglabas sila ng picture, sila yata ni Erwin Tulfo yan Naglabas yata sila yung picture na yan na paano mo kakamustahin yung nagmasaya, nagsiselfie pa. Alas 4 pala ng hapon yun, alas 8 ng gabi naganap yung barilan. Kundi mo sila katarantado, di ba? Tapos itong mga putangin ng mga media na to, alam naman nila yun. Nandiyan sila mismo nung nangyari yung putukan. Ikaw mismo sa sarili mo, maghapon ka nandiyan, alam mo kung staged yan o hindi. Pero hindi nila sinasabi na staged. Pero itong mga taga-SMNI, pag tinanong mo, hindi staged yun. Nagkagulo talaga. Biglaan talaga yun. Nakabantay kami ron. Pero itong ibang mainstream media, putsang ina. Ini-interview si Lacson. Staged yan. Magulo na ang Senado. Liderato ng Senado. Nakakatawa na ang Senado. Paulit-ulit. Puros minority. Panay ang salita ng ganyan. Ngayon, gumawa si Amy Marcos ng ganitong video. Kinumpile. Tapos, nilagyan ng komentaryo, putsang ina, nasaktan sila. Bakit? Kasi totoo. Truth hurts. Hindi ka masasaktan kung hindi totoo to. Pero nasaktan sila, si Mig Subiri, nagwawala. Bakit ka magwawala? Wala ka naman dito. Hindi ka naman pinangalanan dito. Bakit nagwawala ka? Hindi ba? May masama kayong balak, mga unggoy kayo. Mamalaki lang may nangangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo. 9:55. Nag-update sa kanila. Si Camille Villar, okay lang kami, putangin na ninyo, hindi kayo nagme-message. Ang huling kumakain sila at our lounge, 3:32 hapon. Ayan sabi nga 3:32 yung huli dun sa GC nila. Si Camille Villar ang unang nag-message. Hi colleagues, we're okay here now. Unang sumagot si Gatchalian, 9:55. So totoo ba yung sinasabi ni Pia Cayetano na wala man lang nangumusta sa amin? Wala talaga nangumusta, sarcastically. Sinabi pa ni Camille Villar na, hi, in case you're concerned, we're okay na. Si Sherwin Gatchalian, ay shit. Sumagot siya kagad. Sherwin Gatchalian, naunahan ka ni Camille Villar So ibig sabihin, nakamonitor sila Sherwin Gatchalian. Pero hindi nila kinakamusta yung mga kasama nila. Noong nag-message si Camille Villar, boom! Saka sumagot si Gatchalian. Kitang-kita huling message sa GC nila, mag-aalas 4 ng hapon. Nagkaputukan ng alas 8.
Oh, 9:55, wala, 2 oras na. Wala pa nangangamusta. Kumusta kayo? Okay ba kayo? Anak ng tinapay kayo? Sabay-sabay kayo naglayasan ng mga minority. Kayo lang ang nawala dyan. Tapos, hindi man lang kayo nangamusta. Uy, shit, pag alis namin may nagkaputukan. Uy, ano nangyari? Nagkakaputukan daw dyan. Stay safe, di ba? Sana mga 8:05, 8:10, nag-message na kayo. Eh, hindi eh. Yung mga biktima, nauna pang mag-update sa inyo. Bago kayo, nagsipag-replyan. Ina ninyo. O, tas anong pinapalabas ng mainstream media? TV5. Anong pinalabas ng TV5? Ano naman pala eh, nangamusta naman pala. Hindi totoo yung sinasabi na hindi nangamusta. Anong tawag mo dyan? 3:32 yung huling message, hapon. Tapos, wala nang ni isa na taga-senado ang nag-message sa GC na yan. Tapos, 9:55, kung hindi pa nag-update si Camille Villar, hindi pa kayo magsisipag-replyan. Parang si Camille Villar pa nang umusta sa inyo eh. Oy, kumusta kayo? Kasi kami binaril dito. Kayo, kumusta? Nakauwi ba kayo sa mga bahay nyo, mga buwaka ng ina ninyo? Masarap bang mga kain nyo, mga putang ina ninyo? Na nakatanggap kayo ng balita na baka mangyari ito, tas nagsipaglayasan kayo? Diba? Oh. Ngayon, anong depensa ni Ping Lacson dito? Eh, matagal na akong umalis dyan sa GC na yan. Paano ko sila kakamustahin? Tapos biglang kumambyo siya. Paano mo naman kakamustahin yung mga masasayang nagkakainan? Eh, nagkakainan sila alas 3:30 ng hapon. Tapos pinalalabas nyo na pagkatapos ng putukan, nagsiselfie pa sila. Gago mga putang ina, di ba? O, yan, dyan tayo pinaiikot ng mga animal na yan. Villar ang unang nag-update, saka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next time, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Ram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na ipukunay. As I told you, net 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya... So, wala si Bato, 12 sila. O kung 12 sila, ayaw nilang ma-impeach si VP Sara, 9 lang ang kailangan mo eh. 9. No votes lang. Wala na. Hindi na siya pwede ma-impeach. Kasi kailangan mo nga 16 na yes eh. So, hindi nagkaroon ng palitan sa Senado dahil dito sa dahil dito sa impeachment, because patay na yung impeachment na yan even before it started. Pinatay na nga niya ng Senate yan last year eh. Di ba? Pinatay na yan ng Senate last year at pumunta yan ulit sa kanila, pwede nilang patayin ulit yan. Yan ang kagandahan ng check and balance ng Congress and Senate. Kasi ang Senate is the last bastion of democracy. Parang Supreme Court yan. Kahit na anong mangyari rito, pagdating sa Supreme Court sila ang court of last resort dito sa Pilipinas. Ganon din ang Senado pagdating sa impeachment. Oh, ngayon, 12 sila. Mawala si Bato, 12 sila. Siyam lang ang kailangan. So lagpas pa sila ng 3. Wala na. Oh, so ngayon, bakit sila nagagalit na nagkaroon ng shake-up, na nagpalit ng liderato? Dahil dyan sa no election. Kasi alam nila hindi sila mananalo kay Inday Sara. Kaya wag na lang magkaroon ng eleksyon para wala tayong problema. Diba? Pagmumulan ng 16 votes, wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung pinag-uusapan lang natin ng impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. 9 to dismiss. 9. 12 sila. Do the math. 16 to convict. Ilan sila? Oo, silang. Do the math. Kaya yung mga congressman ngayon, puta, ang lulungkot. Si Terry doon, tayo na, dry na ng skin. It's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present. So yun talagang gusto nitong mga makakaliwa na itong mga komunista utak. Mawala ang mga Duterte dahil malulugi ang mga negosyo nila.
Tingnan mo si ano niyan, si Rizal Ontiveros. Tingnan mo yung balat niya niyan, putang ina. Ano na, tuyot na tuyot. Tingnan mo nga yung press na press. Sana all. Danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution. Atay. Dininay nila yan nung una. Nung unang sinabi yan ni Amy Marcos, dininay nila yan lahat. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Putang ina, lumabas si Lito Banayo. Si Lito Banayo, sabi niya, hindi ko alam kung nung nandoon ako, kung bakit ako nandoon. Hindi, ewan ko kung bakit nagsasalita sila while I'm there. Hindi naman nila ako sinabihan, alam naman nila na media ako. Hindi naman nila ako sinabihan na confidential ito wala makakalabas ito So I assumed, lahat ng sinasabi nila doon is, pwedeng ikwento. Ayun na nga, ikinuwento na nga ni Lito Banayo. Putang ina niyan. Nung una, deny sila ng deny. Nung kinuwento na ni Lito Banayo, taragis yan. Nataranta na sila. Ang inabistado tayo, tinan ninyo. Galing talaga ng Panginoon, Iba talaga pag kumilos ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, wala pang rally-rally yan, walang people power yan, pero sila mismo ang naglalaglag sa mga sarili nila dahil mga ganid sila Habang nakaupo si Bongbong Marcos, kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Yes, something big brewing inside the government to place of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Na-diskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Totoo ba? Naniniwala ba? Ako naniniwala man ako magaling si Vico. Naniniwala man ako magaling si Vico, pero nung nakuha ni Vico Soto ang Pasig, maunlad na Pasig. Sa bagay, nung nakuha rin naman ni Inday Sara ang Davao, maunlad na rin naman ang Davao. Oo, pero mas naging maunlad pa nung panahon ni Inday Sara. Ang Pasig ba na mas naging maunlad nung panahon ni ni Vico? Kayo mga taga-Pasig ang makakapagsabi. Maaaring gusto naman ng mga taga-Pasig si Vico. Oo, pero matatapos na kasi yung termino niya ngayon. Oo, at kung tatakbo ito si Vico na senador siguro sa 2028, baka may pag-asa. Ewan ko lang kung tatangkilikin siya ng taga-Visayas at Mindanao. Tandaan nyo tandaan nyo. Si Isko Moreno, artista, sikat, guwapo, malakas ang karisma, masa, pinagandang Maynila sa loob ng 3 taon, ang daming resibo. Ano nangyari? Natalo ni Bongbong Marcos na tinalo ni Leni Robredo. Natalo. Ito pa kaya si Vico. Mangangampanya si Vico sa Visayas at Mindanao, sasabihin niya, mayor ako ng Pasig. Sasabihin ng mga taga Visayas Mindanao, pakinamin. Napaganda kong Pasig. Ano naman? Anak ako ni Vic Soto. Hindi ba? So, ewan natin. Kung kaya niya ba talagang manalo kay Inday Sara, patakbuhin natin ang senador. Pag nag-number 1 na senador yan, baka pwede. Meron kayo dadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Ay, galing ng bata na yun Magagaling Ibigay na natin sa mga kabataan ng pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa ilagay natin. Magagaling pala yung mga kabataan. Ba't tumakbo ka pa? Tito Soto. Ngayon, sinopla siya dito. Sabi sa kanya dito, di pasok yung pamangkin mo. Kaya mo binababa yung termino para pumasok yung pamangkin mo. Sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Mag-qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi ko na. Diba? Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. The fact na naisip mo na mag-iisip sila ng ganun, sana hindi mo na tinuloy yung panukala mo. Kasi tatanungin ka nila, sa tingin mo, sir, sa mga 35 year older na mga bagets, sino ang pwedeng tumakbo presidente? Diba? Una mong sasabihin yung pamangkin mo. Wala kang ibang kilalang 35 year older na magaling bukod kay Mayor Baste tsaka
Baka pag tumakbo si Mayor Basti, baka mga mote, kumain ng usok yan si Vico Soto mo eh. Papugian silang dalawa, puta ina, hindi mananalo yung Vico Soto mo, tabing yung mukha niyan eh. O tapos, sinong gunggong maniniwala sa'yo na hindi mo ginagawa yan para sa pamangkin mo? Isip si Vico rin, naisip si Vico rin, naisip si Vico rin. Hindi mo naisip si Vico, pero naisip mo na itatanong sa'yo yun. Sinungaling ka kasi, alam mo, kapag bobo ka, wala kang pinag-aralan, hindi ka pwedeng magsinungaling. Ang mga magagaling lang magsinungaling yung may mga tinapos. Pero kayong mga walang pinag-aralan, wag na kayo magsinungaling kasi mahuhuli kayo. Madali kayong mahuli kasi mga tanga nga kayo eh. Impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo Nelson na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos. Hindi ba? Pumunta ka sa Ilocos. Doon sa distrito ni Sandro. Apakaraming ghost project. Ba't hindi siya naiimbestigahan? Hindi ba? Bumabahana ng mga ebidensya. Yung 18 Marines. Ito, si Tenga. Si Boy Tenga. Ang payat na rin sa problema. Ito si Boy Maleta. Ang sabi niya, I will not go down alone. Kung ano man yung mga nangyari na sinasabi niyong irregularities, lahat yan aprobado ng Malacanang. Hindi kami pwedeng magdesisyon on our own kasi haharangin yan ng Malacanang. Kaya lang, the fact na hindi hinarang ng Malacanang yan, ibig sabihin, kasabwat namin yan. At yun ang sinasabi dito ni Martin Romualdez, if I will not go down alone. If you are using me as a fall guy, I will not go down alone. Yung sinasabi niya. So it's an admission na talagang may kasalanan nitong pamilya na to. At Martin Romualdez, kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang Dating kalaban, tinulungang manalo, at may galit sa mga Duterte. Lahat yan, puros mga Duterte. Sino ba yung mga dating kalaban ng Duterte? Korap, adik, mga manggagancho, kriminal, kidnapper, terorista. Yan naman, basta lahat ng masasamang loob. Yan yung mga dati ng kalaban. Nagsanib pwersa sa tinulungang manalo. Sino yung mga tinulungang manalo? Yan yung unity team. Yung boto ni Inday, naibahagi sa kanila dahil kinampanya sila ni Inday. Tapos, yung may mga galit, may mga galit sa mga Duterte. Sino? Yung pa rin. Komunista, NPA, negosyante. Kasi mga negosyante noon, ang dami, mga si Luciutan, di ba, nagbayad ng mga tax yan, Mighty. Yung mga Prieto, di ba, yung Maylong, nabawi natin, naibalik natin sa gobyerno, tagal na pinauupahan niya ng mga kawatan, di naman kanila, pinauupahan nila, imbis na sa gobyerno na pupunta yung kita ng mga government, government properties na yan. Yan yung mga businessman na nabisto na hindi na mga nagbabayad ng buwis. Yan yung mga kalaban ni Duterte. Administrasyon, lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media. Putang ina, satanas, Ayan, sarap ng tawa ni Gaga eh. Kasi nga, mga yan, kargado. Kasi negosyante. Yang network neto, itong mukhang pusang babae na ito, mukhang pusa
Oh, yung ano niyan, network niyan, business yan, negosyo. Nagtayo sila ng network para sa negosyo. Sinabi ko naman sa inyo, hindi sila katulad ng SMNI. Ng SMNI, serbisyo talaga. Advokasya. Etong mga to, pera-pera lang yan. Kaya kung sino magbigay ng pera sa huwag nila sabihin na hindi totoo yan. No, hindi totoo yan. Huwag kayong tumanggap ng mga endorsement. Huwag kayong tumanggap ng mga patalastas. Magbalita lang kayo. Huwag kayong mag-commercial break. Doon kami maniniwala kung wala kayong commercial na hindi kayo mukhang pera. Pero may mga commercial man kayo. O so ibig sabihin, mukha kayong pera. Pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng Ang saklap naman kasi ng Bulaga 11. Nabulaga kasi talaga yung 11. Bulaga, tsaneng, bulagaan. Ay, ina, nabaliw sila eh. bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala ng makain, nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Sa meeting, nandoon si Lito Banayo. Oy Lito, ingat ka. Baka ikaw na susunod na trabahuin ni Matibag. Oh, may bago silang attack dog ngayon. Si Matibag, walang hiya na yan. Oh, ayan mga bossing. Ngayon, tingnan natin yung sagot ni Tito Soto. Deny sila ng deny last week nung sinabi yan ni Amy, deny sila ng deny. Anong sagot ni Tito Soto? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Hindi ba? Well, this is a way of seconding the motion of Senator Zubiri. First of all, the presentation or what we call the editorial video that we witnessed, yes. Pati yun, tuturo pa sa'yo. Ba naman yan, Senate President? Hindi ma-articulate yung kanyang gusto sabihin. Nagulat ka ba? Bulaga 11. Nabulaga ka ba? Nabulaga ka na nung nakaraan 2 linggo, nabulaga ka na naman ngayon. Yan sinasabi ko sa'yo. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. So, ibig sabihin, totoo. Ayun. Kasi, if the meeting did not happen, it did not happen. But it happened. Hindi ka naman siguro makikipag-meeting sa kanila nang hindi mo alam kung anong agenda. Siyempre, if they want to set a meeting with you, can we have a meeting? Siyempre, magtatanong ka, what's the agenda of the meeting? Di ba? What's up? So what's gonna be the topic? Para makapag-prepare ako, or at least man lang, so that I know what to expect. Di ba? Hindi naman pipitara, meeting tayo. Sige, saan? Kasi ako ganun din Pag niyaya ako ni Banat, tara da, alis tayo. Tatanungin ko, saan? Saan tayo punta? Diyan lang. Diyan lang. Siyempre, papaalam ako Kailangan ko malaman kung saan. Mamaya, ipapatay mo ako Kasi hindi alam kung saan ako hanapin. Hindi ba, magtatanong ka man lang. Di, kain lang tayo dyan sa may samgyup salamat. Yan. Samgyup salan dyan sa may kanto. Masarap kasi, mahilig kasi si Banat Bay kumain mga samgyup, ganyan. O at least alam mo na, busog pa ako Kumain na ako O kaya, tamang-tama, hindi pa ako kumakain. O kaya, anong oras yan? 6:00. Tamang-tama, hindi na ako kakain para pagpunta ko dyan, marami ako makain, di ba? Para alam mo kung ano in-expect mo. Baka mamaya pagdating mo dun, ambush na pala yun.
Gets mo? So when they set a meeting, alam mo na kagad kung ano yung pagmi-meetingan. What's gonna be the agenda of the meeting? Professional man kayo dyan. The agenda is this, con. O, kung constitutional amendment, constitutional assembly, constituents assembly, ang gagawin mo, kung hindi ka interesado doon, hindi ka pupunta, ay hindi, ayokong pag-usapan yan. Bakit ka pa magkakaroon ng interest na pakinggan yung bagay na hindi ka naman interesado? Gets mo? Halimbawa, ako, niyaya nga ako ni Banat Bay kumain. Kumain na ako eh. Kumain na ako. Tapos kain tayo doon sa vegan restaurant, puro salad. Ayoko salad, ano ka ba? Ayoko sumama sa iyo. Gusto ko karne. Hindi, gulay ang gusto kong kainin. Ayoko nga eh, di mag-isa ka na lang kumain, di ba? Ganun lang yun eh. Kung ako si Tito Soto, niyaya mo ko na pag-usapan natin con-con, tsaka hindi ako interesado dyan. Ayoko pag-usapan yung con-con, whatever. Ayoko pag-usapan yan. Unless may agenda ka na gusto mo rin yun or baka may bayad pagka, para malaman mo kung magkano yung bayad pagka umoo dyan or something. O kung hindi man bayad, siguro pabor or anything. What's in it for me? Ganun yan eh. Tama? So pumunta ka doon sa meeting na yon. Alam mo kung anong pag-uusapan nyo doon sa meeting na yon. Kaya tumanggi ka, kaya hindi, ibig sabihin, pinag-usapan nyo yung pumasok sa utak nyo yung pare-pareho kayong mga ulul kayo. So dahil nga na pag-usapan nyo, may posibilidad ba na matuloy yung pinag-usapan nyo o hindi? Meron. Pag nagpunta kayo doon para pag-usapan yung swimming, may tendency na matupad yung usapan yung swimming. Yun yung pinunta nyo doon eh. Di ba? Hindi ka naman niyaya na, Tito Soto, tara, punta ka dito. Bakit? Kasi pag-uusapan natin na hindi matuloy yung constitutional convention. Tanginin yan. Di wag na lang natin ituloy. Ba't pa natin pag-usapan kung itutuloy o hindi? Wag na. Di ba? Ang putya naman, napakatanga naman nito. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Bobo eh. Sana daw tinanong yung source si Lito Manayo, pumayag ba siya? Regardless, ang sinasabi dito, nag-uusap kayo ng term extension. Nag-uusap kayo ng no election. The fact na pinag-uusapan niyo yun, ibig sabihin, option nyo yun. Option yun. Because kung hindi option yun, and if there is no possibility of con-as, or no election, hindi kayo dapat nag-uusap tungkol dun. Tama. Kainan yan. Umaming ka na nga eh. Mali ka na. Tama ka pa rin. Kung ako sa'yo, dininay mo na lang sana. Di, totoo yun. Hindi mo na nag-uusap dun. Ang pinag-uusapan namin dun kung sinong mas sexy. Si Vice Ganda ba o si Aura? Ganun. Huli. Alam mo, Tito Soto, tanga ka. Sigurado ako si Vico Soto kasing tanga mo. Kaya hindi mananalo yun. Sa akin pa lang, hindi nauubra yung alibay mo eh. Yung alibay mo pang high school. Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Imagine, nakikipag-usap ka sa Congress without mentioning it sa Senate. O di ibig sabihin, puta, sumusolo ka. Solo flight yarn. Ano yan, Tito Soto? Sumusolo ka. Hindi mo sinasabi sa mga tao mo na nakikipag-usap, nakikipag-meeting ka na pala tungkol dyan. So, inaano mo sila? Bina-blindside mo sila, ganon? Ano yung sasalohin mo? Sasalohin mo yan? Yan, ha? Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Diba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Tangina, bobo talaga. Tito Soto, you are the Senate President. At kinakausap ka ng Speaker of the House. Ibig sabihin, you are representing Senate and si Boji D is representing the Congress. Dalawa kayong nag-uusap. At yung pinag-uusapan nyo doon, whether natuloy yun or hindi, the fact na you welcomed it, the fact that you spent time listening to it, it means you're considering it. You're considering it. Maybe you said no, maybe you declined, deny, or whatever. Pero, you're considering it. Kaya ka nga nakipag-meeting eh, na yun yung agenda eh. So ang pinagmamalaki mo dito, umuo ba ako? Pumayag ba ako? Ang sinasabi ni Amy, nag-uusap kayo
babaguhin yung constitution at nag-uusap kayo na pahabain yung termino, yung mga matatapos ang termino sa 2028, ma-extend hanggang 2031, nag-uusap kayo. Totoo hindi? Totoo. So yung sinabi ni Amy kanina, totoo. Bakit? Pinatotohanan mo eh. Sabi mo, yes, nag-usap kami. Pero, umuo ba ako? Sinabi ba ni Amy na umuo ka? Sinabi ni Amy na nag-usap kayo sa Soler. Oh. Mahirap kasi, syempre, makikita sa Soler eh. May mga video yung Soler eh, makikita. Nagpunta talaga siya doon mga ganung araw. Di ba? O, huli ka na. Ngayon, nililigtas mo na yung sarili mo. Sinasabi mo na, ay, hindi ako hindi naman ako umuo eh. Nandun lang ako, nakinig lang ako eh. Tanga. Main character ka doon eh, Senate President ka eh. Hindi ka naman konsihal ng barangay eh. Oo, main character ka doon. Kaya ka nga inimbita doon sa meeting na yun. Dalawa kayong main character nag-uusap doon, tapos tsuwariwap lang yung mga nasa iba, mga businessman, kung sino-sino. Wala ka na, Tito Soto. Huli ka na. Dahil narinig mo. For example, in my case, I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator. Oh, bakit ka pa nakipag-meeting na ang agenda nyo, Chacha? Again, Speaker Bojidi, ikaw, businessman, at kung sino-sino pa, dating retired military, dating ganito, nandoon kayo sa isang conference room talking about constitutional or Chacha, talking about Chacha, and then you're saying, you're not interested with Chacha, you're against it. If you're against it, hindi mo na pauunlakan yung imbitasyon na yan, Tito Soto. Up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, Chacha. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, Chacha, character change. Oh, kailangan mo yun. Character change. Kailangan mo yun. Oo, kasi bistado ka na. Oo. Bumalik ka na lang sa pagiging komedyante. Oh, kailangan mo na mag-change ng character from a distinguished senator to comedian. Mag-comedian ka na lang ulit. Mag-stand-up comedian ka. Kayong tatlo ni Tito Vic and Joey, gumawa ulit kayo ng pelikula, ganun. Oo, ayusin mo yung character mo. That is what we need. Kaya kung let's say may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Hindi, mali ka dahil nandoon ka. Mali ka dahil pinaunlakan mo yung imbitasyon nila. Halimbawa, tara, imbitahan kita, Tito Soto. O bakit? Ano pag-uusapan natin? May kikidnapping kasi kami. May kikidnapping kami. Gusto ko lang pumunta ka ron, makinig ka lang. Pupunta ka? Siyempre hindi. Hindi ako pupunta dyan. Gago ba kayo? Takinan nyo, mangingidnap kayo, tapos pupunta ako dyan. Loko-loko ba kayo? Pumunta ka doon kasi interesado ka. Interesado ka at the same time, party ka doon sa na yun, sa grupo na yun. Malaki ang partisipasyon mo at magiging partisipasyon mo. The fact na nagpunta ka doon, ibig sabihin, nag-okay ka doon sa agenda. Maaaring hindi mo nga tinanggap, but you entertained the agenda, the thought, the meeting. Kung ayaw mo nung meeting na yon, hindi ka nagpunta doon in the first place, but you're there. You listened. And when you listened about that, at nalaman mo yung information na yon, anong ginawa mo doon sa info? You kept it to yourself. Oh, maybe you're contemplating. Sasama ba ako doon o hindi? Kikita ba ako doon? Hindi ba? You contemplated. Did you mention that to your colleagues na nag-usap kami ni Bojidi kahapon eh. Gusto nila ganito, ganyan. Kasi kung hindi yung mga kasamahan mo nung nakaraang linggo, dinideny nila si Tulfo, si Erwin Tulfo, dinideny yan eh. So ibig sabihin kung dinideny nila yan at sinabi mo sa kanila, ibig sabihin sinungaling sila. O ngayon kung talagang hindi nila alam yan at inamin mo na narinig mo yan, hindi mo sinabi sa kanila, ibig sabihin wala kang kwenta talagang Senate President. Sinolo mo yung informasyon. Either way, mali kayo pare-parehas doon. Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may ingest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente?
So, ibig sabihin, naghagel ka. Akala ko ba nakikinig ka lang? Oh, nagbigay ka ng opinion mo eh. So, you participated doon sa meeting. Oh, so ibig sabihin, talagang nag-brainstorming kayo mga walang utak. Nagrekomenda ka pa na babaan yung edad. Ano pa yung mga nirekomenda mo? Ang Senator 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50. Hindi sinabing gusto mo iakyat, nagpanukala ka, gusto mo ibaba. Gusto nila magpanukala na iakyat, di ba si ano yun? Yung ewan ko kung sa La Union yun. Basta yung sa La Union yata, siya rin yung may gusto na ibaba eh. Yung baklang ng La Union, baklang congressman. O basta, gusto nilang itaas, pero nagpanukala ka gustong ibaba. Hindi niya sinabing nagpanukala ka gusto mo itaas. Para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Uy, tayo na. Ngayon pala, bumabaliktad ka na. Bumabalimbing ka na ngayon pa lang ha. Dati, kaibigan mo rin yung tatay. Tapos ngayon, traidor ka na. Ngayon, nung nakita mo malakas si Inday Sara, nabisto yung no election ninyo. Pucha, boboto mo na siya. Tito Soto, ano pa? Di ba? Ano pa yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka, Hindi mo lang basta narinig, nag-suggest ka, ibaba. O ano pa yung sinabi mo na kung gagawin nating 56 ang senador, hindi kasya sa bagong building namin. Kasi pang 24 lang yung bagong building na pinagawa namin hanggang ngayon hindi pa tapos. Hanggang 24 lang. So saan mo ilalagay yung yung dagdag na 20 o 30? O the fact na in-entertain mo yung thought, nag-isip ka, nagbigay ka sa kanila ng input mo, part ka ng conversation. Part ka ng decision. Maaaring hindi ka nag-agree sa terms pero you welcome the chacha. Oh, you entertain chacha. Sabi mo hindi mo gusto pero nandudun ka. Wala ka na, Tito Soto. Sa akin lang kaya na kitang baliin dyan sa pinagsasasabi mo. Nagsumagot-sagot ka pa kasi. Wala ka namang utak, sumagot ka pa. lalabas dito na para bang ako yung nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Why? Ba't hindi mo binrot up? Nagpunta ka ron, nakipag-meeting ka? Ba't hindi mo binrot up or binring up yun sa kanila? So, ibig sabihin nga, sumo-solo flight ka, ikaw sa mga ugali mo. Hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had... Na nga, mag-boyfriend kayo. Hindi naman boyfriend, hindi naman literal na mag-boyfriend. Pero magkaibigan kayo masyado eh. Dalawa lang naman kayo na kumikilos dyan. Parang si Zaldi ko lang din at saka si Martin Romualdez sa Congress nung panahon. Kayong dalawa man lang nag-tandem dyan. Tapos sasabihin pa, naligaw lang si Lacson. Putang ina, sa laki nung building na yan, naligaw pa siya dyan sa eksakto, napunta sa usapan nyo. Tangina nyo, lokohin yung lelang nyo. Para kang nahulihan ng shabu sa kamay mo, nung nahuli ka, sinabi mo na, hindi akin to, napulot ko lang to. Tangina nyo, huli na kayo, nandiyan kayong dalawa sa meeting. Pwede ba naman yun? Ako si Ping Lacson. Pwede ba naman yun? Putang ina, ang tali-talino kong tao, magkakamali ako ng conference room na pupuntahan, napakaraming conference room dyan. Sakto, yung pang conference room nyo na pasukan ko. The board meeting, tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Kamali ng pasok, putang ina. Ganyan din ako eh. Ganyan din ako. Halimbawa, meron akong asawa. Na-shoot ko sa iba yung chuy-chuy ko. Sabi ko sa asawa ko, sorry, namali akong pasok. Namali ako ng pasok eh. Pwede ba naman yun? Ang ina niyan. Gawin nyo naman tanga yung mga tao eh. Handun lang, actually, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit?
Sabi niya, why? Ito kang kako, mga, yung mga congressmen gustong gawing regional. Di ba, imaginein mo, ganun katindi na usapan. Ganun kalupit na usapan. Tapos in passing, sasabihin mo na, magkailan mo yung pinapagawa mo? O, kasi gusto nila humaba yung termino eh. Gawing regional ang Senate eh. Di ba parang ikaw, pinag-uusapan niyo yan? Tangina, ano yan Pagbabago ng batas yan Hindi ba? Ano yun? Parang nagiinuman lang kayo tapos pinag-isipan nyo, tara, pasabugin natin Pilipinas. Ganon. Hindi ba? Pag nagbiro ka nga ng sa aeroplano nagbiro ka lang bomb jokes ka sa aeroplano, ikukulong ka Joke na yun ikukulong ka pa. Dito pa kaya, putang ina, pinaglalaroan nyo lang yung konstitusyon. Sabi kasi ng mga to 56 O, kasya ba? Doon sa bagong building natin yung 56? Kasi ito naman si Lacson, Hindi kasya. Hindi kasya, 24 lang yung ginawa nating kwarto ron So hindi kasya, babaguhin na naman natin yung plano. Hindi na nga natapos-tapos, babaguhin na naman natin. Hindi ba? So ibig sabihin, pinag-uusapan na talaga nila yun dun. Utang ina ninyo. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Mantakin mo, pinagjojokan nyo yung chacha. Ginagawa nyo yung katatawanan yung pwedeng maging malaking problema ng pagbabago ng konstitusyon. Nagtatawanan, pinagjojokan nyo. Di ba? Malaking example nga niyan is pumunta ka ng airport tapos bumulong ka lang. Pasasabugin ko yung aeroplano. Pasasabugin ko yung aeroplano. Sabihin mo niyo 10 beses, may makarinig lang ng isa, putang ina, nakakulong ka na bukas. Ngayong araw na to din pala, kulong ka. Tapos ito, batas, gagawin yung katatawanan. Putang ina, anong klase kayong mga mambabatas? Putang ina ninyo. Gago talaga kayo. Tapos, proud na proud ka pa sinasabi dito. Nagjo-joke lang kami. Kung mag-joke ako, at ang katulad yan, si Jack Argota, nagjo-joke siya. Ang ginamit niyang joke, presidente ng Pilipinas. Di ba may kaso siya ngayon dahil doon? Pag buhay ng presidente, hindi pwedeng mag-joke ka. Pero pag konstitusyon, buhay ng mga Pilipino, pwede kayo mag-joke-joke. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. Nangyari. So umamin siya. Palakpakan. Umamin. So tama yung sinasabi ni Amy. So tama yung haka-haka ni Amy. Tama yung report ni Amy. Umamin na talaga nag-uusap sila sa chacha. Kaya galit na galit sila. Kasi nga, siya ang nakipag-usap, biglang naging si Cayetano yung Senate President. So lahat ng mga napag-usapan nilang dalawa nung Congress napunta sa basurahan. Bakit? Napalitan ng ng Senate President. So inamin din niya dito na yun yung mga reason, hindi man verbatim or hindi man verbal inamin niya, pero inamin niya dito na nag-usap talaga sila nung Senate President pa siya. At kung meron man confirmation o meron man pagpayag ng mga oras na yun, nasira lahat ng mga plano nila dahil biglang si Alan Peter Cayetano yung naging Senate President. Kaya ginugulo nila yung Senado. Sinisira nila ang kredibilidad ng Senado, pinayagan nila mangyari, yung mga habulan dyan, binugbog pa yung taga-usaa. You should not be surprised if I often see Bo GD. Because Bo GD is my golf mate. Yun, kung nakita kayo sa golf, naglalaro kayo ng golf. Kung nakita kayo sa basketball court, naglalaro kayong basketball. Kung nakita kayo sa sauna, nagpapamasahe kayong dalawa. Pero anong agenda nung pagkikita nyong dalawa nung mga panahon na yan? Ang pinag-usapan nyo, charter change. Nabunyag yan kasi nga, napaka-irresponsable ninyo. Merong media person na nandoon na hindi nyo nahalata na taga-media siya. Ngayon, lumabas yung baho ninyo. Paglabas nung baho ninyo, nahuli ni Amy Marcos, gumawa siya ng presentation. Ngayon, you're trying to water it down. Walang yun, walang mali siya yun. Nahuli na nakapatong sa yung babae Tapos sasabihin mo, walang mali siya. Isinot mo na Tapos sasabihin mo, wala lang yun. Nagli-lips to lips na kayo Tapos sasabihin mo, friendly kiss lang yun, ganun. Ang ina, ganyan ang mga ugali yung mga matatanda kayo Huli na, ayaw pang umamin May kilala akong ganyan may kilala akong ganyan. Sabi niya sa akin, Boss Dada, pag ikaw nahuli ka, huwag kang aamin. Paano kung nakahubot-ubod kami parehas? Huwag ka pa rin aamin.
Sabihin mo, sinasanibang ka. Hindi mo alam ba't nandudun ka. Hinipnotize ka niya. Hindi ikaw may kasalanan, yung kasama mo. Bawa, nakaganyan ka. Nakita ka nung asawa mo, biglang, hoy, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ko rito? Ba't nakahubad ako? Matanda na rin kasi tanda mo na rin yung nagturo sa akin yan. Buti lang, hindi ko ginagawa yan. Huli na eh, ayaw pa umamin eh. Huli na, magdadahilan pa eh. Nahuli kayo, magka-holding hands. O sabihin mo, inalalayan mo lang. Style mo, bulok. Hoy, Tito Soto, putang ina yan. Style ng lolo ko yan. Hindi na uubra yan. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW7. Okay, sige, maniniwala kami. Ang topic nyo, golf. Ito Soto. Narinig nga ni Lito Banayo. Pinag-uusapan nyo charter change, extension. Tapos ngayon biglang iibahin mo. Sasabihin mo, golf ang pinag-uusapan nyo. Di sana, kung golf ang pinag-uusapan nyo, hindi mo inamin kanina na pinag-uusapan nyo yung charter change. Umamin ka na kanina, binago mo pa. Umamin ka ni. Sinabi mo, pinag-uusapan namin, charter change. Pinag-uusapan namin, yung pahabain nila. Hindi ako naniwala sa kanila. Hindi man ako nag-agree. Pero sa totoo lang, ang pinag-uusapan talaga namin nun, yung golf. Ang ina mga utak yan. 77 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that... Ibig sabihin, Tito Soto, tinawag ka niya for a meeting para pag-usapan niyo yung golf club niya. Tang ina. Ano yun? Ginagawa niyo naman masyadong tanga-tao, Tito Sen eh. Puta siguro nung panahon mo, nung panahon ng mga tanga, sa planeta ng mga bobo, siguro lulusot siya sinasabi mo. Pero sa panahon ngayon, puta ina, hindi ako tatawag ng kaibigan ko sa isang restaurant para pag-usapan namin yung bago ko sapatos. Tang inang buhay to. Huli na eh. Huwag ka na magsinungaling kasi pag nagsisinungaling ka, Tito Soto, putya na, nahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. He wanted to buy it, asked me if I tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami, almost, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam. Pinahaba-haba mo pa. Pati si Loren Legarda, dinamay mo pa. Umamin ka na Tito Soto Umamin ka na ikaw ay nagpunta doon, tapos pinag-usapan niyo yung mga bagay-bagay na yun. Tinanong mo pa si Lacson, naligaw daw siya, pero ang dami yung natanong sa kanya. Naligaw daw si Ping ano sabi ni Ping? And I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. So, ikaw kagad yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Kasi nandoon ka. Nakita mo si Lito Banayo doon. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Lito Banayo, totoo. So baka naman kasuhan nyo si Lito Banayo, And I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area. And nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, ops. Di ba? Doon pa lang tanga na eh. Meron siyang aatenan na board meeting. Doon ba sa aatenan mo na board meeting nandoon si Tito Soto? Kung wala si Tito Soto doon, bakit ka pumasok nung tinawag ka ng tao ni Tito Soto? Kasi di ba? Teka, meron akong board meeting na aatenan, wala naman si Tito Soto, ba't ba ako pinapapasok dyan? Sir, pasok po kayo. Nandiyan ba si Tito? Ito ba yung board meeting namin? Nandiyan si Tito Sen? Ay hindi po. Ang meeting niya rito sila Boji D. Sige pasok ako. Kasi di ba mayroon akong board meeting. So sa board meeting naman na yan, alam ko rin kung sino yung mga kasama ko sa meeting. Bakit ako papasok doon sa kwarto kung saan nandoon yung tao ni Tito Sen? Sinabi niya, nakita ko yung tao ni Tito Sen. Pinapasok ko, pumasok ako.
Uy, mali, hindi ito yung pupuntahan ko. O kung hindi yan yung pupuntahan mo, lumayas ka na sana. Che. Nantong mga to, sinungaling kasi kayo eh. Mali pala. Ano bang ginagawa nyo rito? So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi So, ibig sabihin, pinag-usapan nyo talaga. So, sinabi ni Tito, umamin siya, tapos nung chuwariwap niya, yung boyfriend niya, umano rin, o sumang-ayon din. Na totoo, na nag-uusap sila sa charter change. Sinungaling si Amy, hindi. Oh, so chismis, yung sinasabi ni Amy, umamin yung dalawang ugok na ito. tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at the time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. Lana, umamin na kayo eh. Huli na. Huli, pero di kulong. Ayan. Itutuloy natin sa susunod na vlog yung mga iba pang mga nakalap natin na video. Medyo mahaba na to. Magkita-kita tayo rin sa susunod na vlog. I-like ninyo to, i-share ninyo, at magpakulay kayo. Para masaya tayo lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Bukas, abangan nyo yung susunod na upload ko. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot,
sa harap ng kamera, walang halong